Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Trixie Angeles. Sabi niya, "This is funny. I hope she didn't really say this. Because if she did, then it would be funny at all." Pahayag ito ni Attorney Claire Castro tungkol sa tungkol sa flood control project sa Davao, di ba? Binisita, in-inspect ng mga ICI. May nakita bang sira? Napayas sila. Ito, sabi ni Auntie Claire, "Kaya walang nakitang sirang flood control sa Davao kasi ito na. Kasi wala pang baha. Dapat bahain para malaman ng mga nag-iimbestiga." So, ano ba yan? Nagdarasal si Auntie Claire na bahain ang Davao para malaman kung may sira nga ang mga grabe, ano? Sinabi ba niya talaga ito? I don't know. Kasi ito, post ni Attorney Trixie Angeles. Na-attract lang ako dahil at least walang sira. Kasi kung may sira pa yan, ano na sana, pinagpiestahan na sa pinagpiestahan na sa mainstream media, no? Kasi makikita mo talaga gusto nilang tadtarin, sirain ang mga Duterte. Sa Davao, sa Cebu, ang sentro ng bagyo at baha, diretso naman sila sa Davao na nag-inspect. Na pati Mayor Magalong sumama. Kaya medyo nagtataka na rin ako kay Mayor Magalong. Nag-resign naman siya. Ano bang papel niya sa ICI na sumama pa? Anyway, pagbigyan na lang natin si Mayor Magalong. Baka in-invite siya ni General Azurin or ni Secretary Vince Dizon. Napahiya sila dahil may napanood akong video. Si Mayor Magalong, ini-interview niya ang mga residente ng Davao. Sabi niya, wala na kasi si Duterte, kaya pinabayaan yan. Wala nang nag-asikaso. Dahil wala si Duterte, kung nandito pa si Duterte, si Tatay Digong, hindi magkakaganyan. Ganon. Dumipensa talaga ang mga residente ng Davao para sa Duterte. Diyan mo makikita kung gaano kamahal ng mga taga Davao si Tatay Digong natin. So ano pa, Auntie Claire? Kailangan pang magbasa tayo sa mga comments. Sigrid de los Santos, "Nagtatanga-tangahan ako dyan, promise." Sabi. Coco Locoy, "Seryoso ba ito?" Eric Rodas, "Joker is in the house." Nenen Sagon, "Brain is empty." Okay, another nakakatuwang excuse me. Another nakakatuwang pahayag ni Auntie Claire, ano? Nung una, 'di ba? So sumalanta na yung Bagyo Tino. Tapos walang nagdarating ang tulong ng mga foreign countries. Sabi niya, hindi, ang Pangulo hindi ayaw pang humingi ng tulong dahil may pundo pa tayong gagamitin. Wow! Ang galing niya talagang magpalusot. Ang galing niya magpalusot. Then, after a few moments later, may dumating na tulong. Ang alam kong unang tumulong, China eh. Although ang tinulong ng China is in goods, walang cash. Sumunod ang US, nag-donate, yung nabasa ko lang sa post, $1 million. Kung tignan mo, parang malaki na yan. 1 million eh. So, ilang yan? 58 million pesos. Maliit.
Maliit. Kumpara sa Yolanda, may nag-text sa akin na aking subscriber, "Sir, wala na talaga. Wala nang tiwala ng US government sa administrasyong Marcos." Kasi sabi niya, noong Yolanda, 20 million US dollars ang tulong ng US. Ngayon, 1 million na yan. Sabi ko, posible. Kasi baka kurakutin lang eh. Yan ang problema sa atin ngayon. Yung imahe natin na talamak ang korupsyon. So ang mga ibang bansa, negosyante o magdodonate, nawawala ng gana. So meron na, sabi ni Auntie Claire, ang dami na daw. Ang dami na daw tumutulong. Ano ba yung sinabi niya? Japan, o yung US, Japan, Timor-Leste, Singapore. May mga binabanggit niya na eh. Nung una sabi, ayaw ng Pangulong humingi ng tulong. Dahil may pundong gagamitin. Ngayon, tatanggap din lang pala ng tulong. So ano ba yan? Auntie Claire. So anyway, nagbibigay ligaya po sa atin si Auntie Claire. Yung kanyang mga pahayag, nako, talagang classic funny moments basta nagsalita si Auntie Claire. Pinaka the best na pahayag niya yung na narinig ko, yung very full of emotion na magtulungan tayo. Tulungan natin ang Pangulo para maiangat ang ekonomiya, hindi puros negative. Yan ang pinaka the best na pahayag ni Auntie Claire na narinig ko, na yes naman, bakit hindi makipagtulungan, but depende. So depende sa leader. Kung ang leader, he inspires confidence, inspires, can motivate, yan, tutulong. Kailan kung ang leader katulad dito, maraming Pilipino na nauumay, nadidismaya sa pagtulong. Ako gusto kong maging successful ang administrasyong ito, dahil kung maging successful ang magiging beneficiary, mga nasa laylayan. But the way I see it, nakakaawa ang Pilipinas. Papuntan, bumabagsak ang ekonomiya, umaalis na ang mga namumuhunan. Wala na, papunta na tayo sa inidoro. Sana maagapan pa, but depende sa aksyon ng namumuno sa atin ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig na Bukidnon, dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og gero. Sa Inabang. So ni ang iyang balay. So gipang lutudan ra gani og bato. Iyang balay. Muna ni ang itsura sa iyang balay, oh. Gatakilid na. Tagid na to nga kuan na gid kaayo, karaan na gid kaayo nga balay. Muna ni ang itsura sa balay sa taga na Mugiro, oh. Ang giluagon sa buslot sa ilang atop. So pang butangan unta og silupin, apa nang silupin nagisi nagihapon. Mun kay lata na magid kaayo ang yero. Ang butangan o kuan o muna ni ang ilang itsura sa ilang balay. O karon niya pila na manggid ka tuig ang imong balay nga imong atop nga inana ng itsura? Mga 20 na gid nga katawig. 20 na ka tuig. So dugay na gid nga nagantos mo sa ulan. O dugay na gid. Lagi. So 20 na ka tuig. Ngano man niya sa kadugayon na nga 20 na ka tuig nagantos mo sa ulan, ngano man nga wala mo nakapuliya o gyero? Tungod sa kawadon lagi. Tungod sa kalisod. Kalisod. So unsa imong trabaho di aya? Kan ra gid. Mga adlaw ra. Lawan ra. Kung walay adlawan,
Wala gyud. Wala gyud. So lisod gud kayo ang kinabuhi la kuya. So pila na day imong anak? Duha. Duha. So tanan na naga-eskwela karon. So kuan gyud. So mag-atop na ka karon ya. Oh. Sige, salamat kayo ya. Salamat kayo sa nagtabang og sa Ginoo. Natabangan na gid mi og sin. Salamat. Sa nang among atop. Di na gid mi maulanan. Sige, salamat.